Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning, Angel. Meron akong guardian angel guys sa likod ko. Tingnan nyo sumasagot dyan. Good morning, Angel. Morning! Oh, di ba? So, ayan. Ito ang ating machete. Hi! Yes, guys. So, ayan na nga, guys. Ngayon ay 7 a.m. in the morning. So, kami ay nasa biyahe na naman. This time, papunta kami ng Cavite City. Bibili kami ng tahong, sugpo at saka talaba. Syempre, habang nandito tayo sa car, medyo minamasahin natin ang ating face. Dahil nga sa masyado na nating napabayaan ang ating face. Masyado tayong nakapokus sa ating pamilya. Sometimes nakakalimutan natin ang ating sarili. At dahil tayo ay 50 na, kailangan nating alagaan uli ang ating mukha. Siyempre, masamasahin ng konti. Kasi wala na akong time magmasahe sa bahay, guys, dahil mag-massage ng face sa bahay dahil nga marami pang anik-anik na ginawa. So, ayan, nag-shower na lang tayo. Hindi ko na pinasayang hair. So, ating iro-roller ang ating face. Kasi, syempre, pag tayo nahihiga, diba? Bumabakat siyang ating mga sa higaan. So, buti na lang, hindi ako nakabanig. Kasi kung nakabanig ako, baka para akong may, ano ba yon, yung chessboard sa mukha. So, yun na nga, guys. Yan. Kita nyo, ang daming melasma ng mami nyo, no? Nakuha ko to sa nung during na nagpapagawa kami ng store ng anak ko, nabibilad syempre tayo sa araw dahil anong tawag dyan, nagsusupervise tayo ng trabahador, alam nyo na, para sigurado tayo na kung ano yung gusto natin na yun ang masusunod. Kasi hindi ko naman nilalahat, talagang minsan sakit ng ulo talaga yung mga gumagawa Kagabi nga lang may napanood ako na grabe, yung bahay niya daw ay 18.3 million yata yun. Tapos bayad na, fully paid na daw siya. Tapos nung makita-kita niya, guys, mga mumurahing materialis ang ikinabit. Tapos kung ano yung in-approve niyang design, hindi yun na ang nasunod. Kaya paano kaya yung ganun? Kailangan mo pang magdemanda. Nangyari din sa amin yan, guys, sa apartment namin. Ang kontrata nila sa amin ay 4 months lang. Kasi usapan 4 months pakyaw, tapos maraming tao dapat. So nung una, ang dami naman talagang tao. So di kampante kami, pero ako, ang ginawa ko noon, half-half. Nag-down muna ako. Hindi ko siya pinul payment. Tapos mamadali siya bayan mo, sino ba yun? Yan, Emergency yata. Oo, may di nga. Pero hindi ko pinul payment yung sa amin. Talagang tinutukan ko yun, guys. Kasi syempre, hindi naman natin pinupulot ang pera. Retirement, ng mister ko yun So, ang ginawa ko, ang mister ko ang nagsusupervise. Talagang binabantayan niya lahat ng ibinabaon. Talagang nakabantay siya. Tapos ako ang personal na bumibili ng materyales. Kahit na sabihin mo pang labor and materials yung usapan namin doon, sumasama ako. Di okay na. Nung finishing na, doon na kami, ako naman, sanay naman ako magpagawa, so naiintindihan ko na kapag finishing na, talagang kumukonti na yung tao, nagbabawas na talaga sila. Unlike kung mag-aano pa sila ng structure ng building, marami talaga yun kasi magpaasintada, magpapalitada, so kailangan marami. So di hanggang sa umabot na lang yung tao ng 4, hanggang sa isang pamilya na lang sila, mag-aama. Tapos nagtataka ako,
4 months na hindi na ano, parang pabagal na ng pabagal. So nagtanong na ako, sabi ko bakit ganon? Pakyaw tayo, parang bumabagal, hindi ka ba nalulugi sa mga tao mo niyan? Sabi kong ganon kasi mas pinatatagal mo yan, tumatagal din ang mga pinasasahod mo. Eh di nagtapat na sa akin yung contractor namin, yung engineer. Ang sabi niya, niloko daw siya ng contractor niya, na-release daw lahat ng pera. Eh nagdadrugs daw yung ano, yung sabi niya according yun. Tapos yung sabi ko, paano naloko? Nung malaman daw niya, binili ng bahay yung kinuhang pera sa kanyang huli. Tapos ang pinagtatrabaho na nga lang ay yung anak na dalawa, pinagpifinishing. Eh, napapansin ko, manipis na yung sa flooring, yung anong tawag dito, yung palitada ng flooring ba? Finishing. Yung ano, hindi may tawag dun. Yung parang pinaka-plastering niya, ang nipis-nipis na. So ayun na, di syempre galit na galit ako, di ba? Kasi nagtiwala sa kanila. Di sabi ko, okay, sige. Ganito gagawin natin, ituloy nyo ako gagaso sa mga kulang. Sabi ko, magdadagdag na lang ako kasi matitenga yung namin, apartment namin, syempre. So sa makatwid, pati mga grills kami na nagkabit. Tapos mga tiles, nagdagdag ako ng budget. Nako, gano'n na naman, delay pa rin. Ang ginawa ko muna, sabi ko, sige, magdadagdag ako, ituloy mo. Hinabol ko yung sa contractor. Kinumpis ko yung bahay, guys. Nakuha ko yung bahay. Siya makapalag Kasi talagang sabi ko, pagka hindi mo isinoli yung kinuha mo na budget sa apartment, ididemanda kita. Nakuha ko yung bahay. Tapos, ito na naman. Hindi pa rin ito namang engineer. Palagi ko pareha sila Gano'n na naman ang nangyari. Ang tagal na naman. Ay, bitin na naman yung dinagdag ko. Sa kanya na ako nagalit. Ang ginawa ko, in-stop ko, kinumpis ko naman lahat ng gamit niya. Kinumpis ko lahat ng gamit niya, mga welding, mga pamputol ng baka, lahat ng grinder. Basta kinumpis ko lahat, wala siyang nakuha. Kasi sabi ko din sa kanya, tao tayong nag-usap dito Nagdagdag na kami lahat Irereklamo kita, sabi ko, kapag hindi mo pa rin natapos to. Yun na nga, kinumpis ko yung mga gamit niya. Ginawa ko, pinagbebenta ko rin. Pinagbebenta ko, hindi ko naman siya yung ginamit na binenta ko ng binenta sa galit ko. So, hanggang sa yun at least kami naman, nagka-problema lang sa finishing, yung maliliit na detalye na lang. Kagaya ng grills, hindi kagaya nung napanood ko kagabi talaga, guys, na ang hirap kasi nakikita niya, gawa na yung bahay niya, tabingi daw. Tapos yung mga in-approve niya na dapat buo yung salamin sa wall, hinate siguro kasi ayaw nga magpa-customize, nagtipid. Tapos yung mga dapat sliding niya na glass, ginawang maninipis na kahoy, kaya talagang nakakaawa talaga. Kaya minsan talagang hindi ka na magtitiwala din talaga. Ewan ko, dapat talaga maging matapat ka sa lahat ng ginagawa mo Hindi bali kasing, lalo na kung yan naman talaga yung presyo mo, tapos binayaran sa'yo. Tapos ibigay mo na yung tunay na presyo, di ba? Kaya lang talagang nag-aano sila Hindi ko naman nilalahat, pero most of them, ganon. Kasi hindi lang ako ilang beses naka-experience ng ganyan personally. Marami talaga. Lahat, minsan, marinig mo na lang yung kasama ng mister ko. Nagpa-renovate lang ako ng bahay. Sakit ng ulo ko, galit na galit sa mga karpintero niya kasi nagpa-renovate lang daw siya, naka 400,000 na siya. Parang kwarto lang, di ba? Kaya talagang iba pa rin yung tinututukan mo. Gaya ng bahay namin ngayon, guys. Yun, pina-extend lang naman namin yun. Kasi malaki yung area niya, siguro ang floor area namin nasa 100 square meters din. O more, ganon.
talagang tinutukan namin mag-asawa yun. Kaya halos ang ginastos lang namin doon nasa 600,000. Pero pag nakita mo siya, hindi mo akalain na ganun lang ang nagastos mo. So yun na nga. Kasi ako hindi ko rin kasi ugali guys yung halimbawa, gawa na. Ipagigiba mo pa para ulitin, hindi. Ang ginagawa ko, dinadagdagan na lang, ine-extend na lang. Wala akong sinisira uli kasi mahalang materialis eh. Kaya yung bahay namin ngayon, actually yung bahay kasi namin ngayon, ang unang, pag tiningnan mo, magtataka ka kung bakit ang kusina ang nauuna doon. Kasi nga, buo na yun eh. Siguro pinagawa natin, anong year natin pinagawa yun? 2012. Ngayon, nung magre-retire na yung mister ko, natitira na namin, pinaupahan lang kasi namin yun eh. Nung titira na namin, ang ginawa ko na lang, pinabutas ko yung dingding kasi malaking lote namin, 115 square meters. Pero ang kalahati nun, yung harapan, yun ang una kong pinabahayan dahil yung likod, may kubo talaga yun eh. Hindi ko muna pinalis yung kubo. Tapos, nung titira na nga namin, kailangan magkaroon kami ng 4 na room kasi nga ang anak ko 4 eh. So ang ginawa ko, binutas ko ngayon yung pinakapader ng kwarto para tumagos dun sa kalahating lote namin. Yun ang pinagawa kong 4 na room. Kaya hindi na ako masyadong gumastos pa ng... Pero kung titingnan mo yung bahay namin, nakala mo milyones talaga yung nagastos doon kasi malaki siya. So yun na nga guys. Kaya nga talagang yung iba, hindi rin naman natin masisisi yung iba, lalo na yung mga OFW na dito nga tayo guys. OFW no, na walang maaasahan na mag-iintindi. Pagkakamag-anak mo lang o ano, siyempre iba pa rin yung malasakit mo tsaka yung pagtitipid mo eh. Iba kasi yung hingi lang sila ng hingi sa'yo eh. So ayun nga. Ayan, kadalasan talagang naloloko ng mga yan, yung mga OFW o kaya yung mga medyo tamad hindi hands-on sa pagpapagawa, palibasa may pera, kumukuha na lang ng contractor tapos pinababayaan na lang na kung ano na lang yung napag-usapan, tapos yun nga ang nangyayari, nagkakalokohan. Malalaman mo na lang wala na pala yung budget. Kaya kahit nasabihin pa natin na pakyaw yan, mas dapat mong bantayan. Kasi mamadaliin nila yan eh. Kaya kami talaga nung nagpapagawa ay lahat ng ibinabaon na pundasyon, yung mga bakal, lahat talagang binantayan namin yan kasi yung apartment namin ay ready yun para pang 3rd floor eh. Kaya kailangan matatag talaga yung pundasyon eh. So yun, ewan ko lang ha, kung makakita ka ng nagpagawa na walang naging problema na tapos yung project. Siguro palagay ko wala eh. Maliban na lang kung talagang ikaw yung engineer ka, ikaw ang nagpapagawa ng sarili mo. Masyado nang busy ang kalye guys. So dadayo pa tayo sa Cavite para bumili lang ng seafoods. Matagal na kasing gusto nito ni Machete ng talaba at saka nung panganay ko ng tahong. At saka dadaan din kami sa alma mater ng aking anak. Alma mater! So yun. Mamaya babalikan ko kayo guys pag bumili na tayo ng seafood doon sa tabing sa seaside. May ano kasi nagtitinda kasi doon, nasa seaside eh, may dagat. Andito na tayo sa Cavite City. Ang daming nakabilad na ano oh. Wow! Oh my god, oh my god. Wala na yung asinan dito. Andito na tayo. Malapit na tayong umenter sa premise ng Cavite City. Ito, may bagong pure gold dito. Ang laki oh. The pure gold. Ay, ano ba yan?
Matagal din tayong tumira dito din. How many years din? 10? 12? Malala. Ito ang ano, Cavite State University dito, guys. So ayan, may upcut. Ayan, may upcut din dito. School yan, di ba di? Hindi, sa UP yan. Sa UP, oo. Examination. Upcut, yung baka examination para makapasok ka sa UP. Parang exam center. Hindi, review. Reviewing center. Ito yung mga baby bus, oh. Meron pa pala niyan. Akala ko wala na. Eto na, guys, papasok na tayo sa ayun ang dagat. Kaya dito dyan sila nang huhuli ng mga ano, guys, ng mga sugpo. Ayan, oh. Kami arko. Oh, ayan yung arko. Eto na, papasok na tayo sa arko. Ito yung bago na. Bago na? Ito yung medical nila dito. Yan, oh. Medical. Ayan. Cavite Medical Center. So, ito ang Cavite. Guys, dalawa sa mga anak ko ay dito ko pinanganak. Yung panganay ko tsaka yung sumunod. Tapos, yung dalawa sa Laguna ko na sila pinanganak. So, ayan. Ayan, dyan tayo bibili ng mga seafoods. Oh, ayun. Ayun, nakita mo? Ano yun? Bangus beer. Sana marami pa yan pagbalik natin. Tapos ito yung yung lago. Nagsara na yung sa SM eh. Ayan, may dali rin, oh. Nadali mo. Ang daming dali, pero ang konti naman ng product. Dito tayo bibili mamaya. Pero mamaya na tayo bibili, guys, kasi ang talagang main purpose namin dito ay pumunta sa school ng anak ko kung saan siya nagtapos dito sa San Sebastian College. Kukuha kami ng kanyang TOR. Ayan ang Cavite, oh, nakakamiss din. Nakakamiss. Ayan, malapit na tayo sa Baste, anak. Na-miss mo ba ang iyong alma mater? Ano ba yung kanta mo sa alma mater mo? Don Dios! Yun ba yun? Ba yun, ma'am? Ay, hindi ba yun? Sa ano ba tayo? Elementary? Elementary ba yun? Elementary naalala. College hindi na. Ayan, no? Malapit na tayo. O, sige na, guys, ha? Hindi, sige, magpapark pa naman tayo. Sige pa, sige pa. Ayan. Minsan masarap din bumalik sa lugar kung saan ka, ayun kila Solo, kung saan ka tumira. Siguro meron din tayong 13 years dito or 12 years, no? Pero dito talaga kami nagsimula ng mister ko, ni Machete. Dito kami unang nag-meet. Dito niya ako ng binola-bola. Yan. Ito na yung school ng anak ko. Ayan na, oh. Ayan, no. Ayan! Yan. Dito ako magpa-parking. Dito siguro. Ayan, oh, si Leo, nandun na. Ito yung gilid. Pero nandun pa yung school niya. Doon pa sa kabila. Malaki yan. Ano ma? O, sige na, guys.
Konting trivia lang uli guys. Habang inaantay natin dito ang ating machete. Kasi nga ay inabsorb uli siya ng Navy. So, nandito kami ngayon. Dumaan din kami pagkagaling namin sa pagkakuha namin na pagkatapos naming mag-request ng TOR ng aking anak. Actually, nung una, ang husband ko ay sa electronic shop. Pero napalipat, if I'm not mistaken, napalipat siya dito sa combat system. After siyang ipadala ng government natin ng Navy sa US. Kasi twice nag-US yung husband ko and then Australia. Naging instructor pa siya doon. So yan, proud na proud din ako sa aking husband dahil nag-number 1 siya noon sa schooling niya. Kaya siguro pinabalik siya ng Navy doon. Ayan, dito na siya na-assign kasi dati ang specialization ng aking husband ay sa yun nga yung mga barrel. So yan nga guys, ito yung kanilang combat system. Yan nakalagay yung Headquarters Naval Combat System Center. So, dyan siya pumasok kasi meron nata silang pag-uusapan ngayon. Ayun, so dumaan kami. Actually, dapat bukas pa siya nakaschedule dito. Dumaan na kami ngayon. So, ayan. Kasi actually, ang mister ko kasi ay ano yan eh. PNAP siya, product siya ng PNAP. So, sila yung mga batch ng direct hired ng Navy bago sila pagkatapos nilang mag-aaral, so inabsorb agad sila ng Navy. So hindi siya talaga yung actually dumaan sa mga physical training, more on the utak talaga yung puhunan niya dito sa serbisyo niya. So yun nga guys, ito yung bumuhay sa family namin, nakapagtapos sa mga anak ko nagpag-aaral dahil sa pagsisilbi ng aking asawa dito sa gobyerno. Pero syempre, hindi naman kami naging maluho nung araw. Kumbaga priority namin ang pag-aaral ng aming mga anak. Nung pagkatapos nila, tsaka na lang namin inuna yung pag-invest ng mga properties. So yun, as a wife of military, talagang kailangan ay bukod sa matalino, wise, kang humawak ng budget sa bahay, kailangan din na talagang sisiguraduhin mo na sa tama ang even a single centavo ika nga ng kikitain ng asawa mo ay dadalin mo sa tama. At iiwasan natin yung mga dapat laging mga needs lang talaga yung ating bibilin o unahin. So, iwasan nating mangutang. Kasi kami talagang, I'm so proud to say na hindi kami yung tipo ng mag-asawa na bayad utang ang sinasahod. No? Actually, nung araw ay kami pa yung nagpapautang. Namili ako dito dati ng mga ng mga ATM. So, yun. Talagang pag nakasenter sa buhay nyo ang Panginoon, hindi naman kayo pababayaan hanggang sa hindi, hanggang actually na biktima pa kami nung pagka-bankrupt ng CAP. Yun talaga yung inuna naming hulugan kasi nga alam namin syempre na magpapaaral kami ng college. So yun talaga, kaso hindi namin siya masyadong na-avail, lalo na yung sa panganay ko. Ang mahal pa naman ang school ng anak ko dahil nasa FEU Moraita siya noon. Noong mga panahon na yun, napakamahal din ng nursing student. Tapos meron pa akong HNR? Ano na? Ano ka ba na? HRM? HRM. Meron pa akong HRM. So, ayun. Tapos, kasabay pa nung accountancy ko. So, talagang kung mahina-hina ka, ay, magkakapitik ka. So, yan. Ito yung naging buhay namin. Tsaka yung mister ko kasi 19 years old lang yata siya nung mapapasok sa serbisyo eh. Kaya talagang siguro hinahanap-hanap niya din. Iyon. Kaya pagbigyan na natin dahil para exercise na rin ang kanyang memory.
So, ito. Meron pala akong angel sa likod na nagsasalita. Akala ko ba na kaano tayo, iikot tayo? Wala na mapupwestuhan eh. Doon na lang sa lili mo sa puno. Saan na? Ayun sa kabila sa puno. Pwede ba doon? Ay, walang hindi pwede pag ako. Patay. Dahil para pag nakita ni daddy, madaling. Ang sasakit talagang titiis sa ulo. Stressin natin si daddy. Very disciplined man kasi yung daddy mo eh. Kaya ating kaya nga ang buhay namin eh very colorful eh. Kasi siya yung very disciplinaryong ano yan eh. Very disciplined ano yan. Citizen of the Philippines. Tayo naman ay pasaway na citizen ng Pilipinos. Oh my God! Ayan na. Ang init kasi kung saan niya kami pinark, natatalo yung aircon ng init. Survey ka pa? Kasi hindi ako makakadaan dito, so dapat doon. Yeah, ikot tayo. Pwede bang magdala dito? Oo, dali. Sige, mag-ikot tayo. Tapos para i-part to natin tong vlog ko. Mahaba na kasi to eh. So mag-part to na tayo ng vlog. Ayan guys iikot namin kayo sa loob ng base. Magpapasaway na naman tayo kay Machete. Sabi ni Machete, dito lang daw kami. Pero dahil nga, ang init. Ayan, kita nyo naman, di ba? Sayang ang gas. So, iikot tayo. Ito lang masarap pag lahat kayo nagda-drive. Delikadong iwan talaga sa parking itong mga tumawawala. Ang lambat ng gulong ni Mami. Ayan. So, bye, Di. Ikaw naman ang ma-stress ngayon. So, ito pala yung ginawa nilang parking ngayon. Dati, walang parking dito eh. Ayan. Iikot ko kayo ngayon guys dito sa base. Okay, anak. Diretso lang anak, straight doon sa block na kotse na yung Wala doon zona. tayo, Mami. Hindi, dito tayo dadaan. Ako, alam ko to na. Okay. Diretso. lang. Yes, idadaan ko kayo sa ospital kung saan na-admit ang anak kong ito dahil na dengue. 2 beses. 2 beses. O, eto. Kaya din, Ma. Pero guys kahit na dengue, hindi ibig sabihin marumi ang aming bahay Sa school niya ata yung nakuha dati. Kasi wala naman lamok sa amin dahil naka-aircon naman kami. So, ayan guys. Ayun yung plug. Mamaya pupunta tayo doon. So, punta muna tayo dito sa, liko ka sa left. Alam niyo yung Left dulo na na or yon. right? Left. Yung dulo na yon, mga kantin yan. Oo, left nga, left na. So, ayan, pupunta tayo sa left. Nandito ang hospital. Ayun, ang hospital. Nakita niyo yung blue na bubong na yon. Yan. 2 beses. Maraming beses din namin napakinabangan yung hospital na yan. Kasi, dyan, tina-admit ang ate mo nung baby pa kasi nagka-amoeba siya. Ayan. Baby pa siya noon. Hindi naman kasi pala na-hospital yung nagpapasalamat naman ako sa Diyos kasi hindi sakitin ng mga anak ko. Ibig sabihin mo, libre dyan? Ha? O may bayan? Libre yan kasi military ang daddy mo. Gamot lang talaga ito pambili. Wala kaming binabayaran dyan. Gamot? Mga gamot? Parang meron nga, konti. Pero kasi naka-Phil Health din kami. Hindi ko alam, parang wala naman kaming binayaran. So, ayan. Go Navy! Mami, Philippine tinan mo. Fleet. Ano yun, anak? So, yan ang ospital ng Navy. Kapag halimbawa ang Navy gusto magpahinga, ang papa-admit lang sila dyan. Yan. Yun, eto yung church nila. Yun, so iikot mo na yan dito anak para pupunta naman tayo dun sa historical na dito sila morning color. So yun may nagmamarcha pa nakakamiss din, di ba? So ayan. Parang parking sa iba. Ang sarap umikot. Ang laki. Yan. Tapos iikot ka dito. Ang luwag, di ba? Babalik tayo doon. Tignan mo mo doon. Anong meron dyan? Ayan, dito yung dyan yung ferry boat na tinatawag papuntang HPN. Diyan sila sumasakay yung ferry boat, 45 minutes yun. Hindi ka magsisiyar, Ma? Hindi. Ayan, may CR sa labas. So, ayan, ang ganda ng dagat, no? Diyan, ang ferry boat na punita. Ay, sorry. Diyan pumupunta ang ferry boat. Ayun, ang daming ferry boat to, no? Yan.
Ngayon, ayan yung ano nila. Yan sa harapan dyan sila nagmo-morning colors. Ito yung church nila. Ayan. So, turn to the left in 300 meters straight ahead. Pupunta naman tayo ngayon sa historical area nila, guys, kung saan sabi nila ay may nagmumulto daw dyan. Pero ito yung mga siguro nag-e-exam to mga trainees. Oo, ayan. Galing, no? Pero ang daddy mo hindi dumaan sa ganyan. Diretso lang, anak. Diretso lang. Parang wala nang, ewan ko kung may sumunod pa sa kila daddy mo nung program na yun. Parang sila lang yata ang ganun. Kaliwa. Diretso lang, anak. Ayan. Diretso tayo. Ito yung upslide. Dito nga ba yung upslide? Parang hindi naman. So, ayan. Pupunta tayo doon sa historical area kung saan natin nakita. Ayan, oh. Ito yung historical building nila. Ito Bakit mga hindi quarters to. Mga Nakakuha ng bahay quarters. dito sa looban. Ay, ayaw namin dito eh. Bakit? Mas ginusto namin mag-rent sa labas. Because maraming intriga doon. Tsaka, hindi na, kumbaga kasi nagsambalis ang daddy mo after, pusa ni ate, ayan, anak, yan yung nakita mo. Yung historical, ayan, ayan. Ito yung kanyon. Ayan yung kanyon ng Navy, guys, kita ba? Kita nyo ba yan, guys? Yan. Ayan ang ating pangdigma. Saan ako lulusot? Barko. Barko yan. Hindi pwede do not enter daw yun. Diretso doon, diretso. Diretso doon. Yan yung historical area nila. Yes, diretso. Tapos turn to right. Yan. Tapos magra-right tayo dyan. Pak. Nandito na si daddy. Hindi naman tayo nahanap. Nakabalik na tayo. So, ayan. Iikot tayo dito. Ito yung ESU dati. Ayan, guys. Yun yung mga tangke, Ay, may park. Ayan, may park. Ayan, ayun yung yung bahay na yun sa taas. Yun daw yung may mumuo, may helicopter pa. Eto, ganito yung mga ginagawa ng daddy mo sa barko, yung mga ganyang kanyon. So, yan. Ayan, guys. Dito nagtrabaho ang Mr. Cooper for ilang years? No? 38 years ata. I don't know kung 38 years na. Baka mali naman. Tapos right. Nandito na si daddy. Ayun, doon tayo. Ayan, ang Naval Base. Ayan, inikot ko kayo, guys, ha. Ayan. Dati dito si daddy sa... Saan? Ayun! Ay, ayan! Teka. Ayan, yan, guys, yung historical house na may mumu daw sa loob niyan. Pag pupunta ka daw dyan, nakakatakot sa loob. May coffee shop na sa taas, Diyan si daddy mo. Tapos, ngayon, doon na siya sa combat. No entry na doon. Dito tayo, kung no entry dyan. So, ayan. May basurahan pa. Ay, sorry. So, ayan na nga, guys. Ay, yung ganda, Gusto mo makyat doon? Tayo. Ito, guys, ang loob ng Port San Felipe. Di ba na? PN to, di ba? Yes. Ang Sangli Point nandun sa kabila. Yan, kanting yan. Diyan kami kumakain ni daddy. Ikot ka, tuturo ko sa'yo. Anong tawag sa kanila? Doorkeeper. Doorkeeper. Inaabala natin sila. Nag-iikot-ikot lang naman tayo. Doorkeeper. Yan. So, ngayon, sige, diretso ka lang. Dito ang Embislay. Yan. I-close ko na yung natin dyan. Yung ating account dyan. Kaliwa ako. Kaliwa. Puro lang tayo kaliwa. Swimming yan, di ba? May pool. Oo, may pool dyan.
So, ito yung barracks ng daddy mo noon. Turn to the kaliwa uli, kaliwa. Tayo solid tayo, loyal tayo sa kaliwa. Ayan. Dito, ito yung barracks ng daddy mo. Ayan yung aircon niya. Ito. Yan. Diyan tayo nagpapalamig nung araw, di ba? Yan ang quarters ni daddy. Ayan yung CPO. CR, oh. CPO, yan. CPO rooms yan. Yan. Nakasilip si daddy sa bintana. Dati ito yung komisari, wala na. Pwede na tayo mag-park na. Atin na namang susuwayin si daddy. So, eto magra-right na tayo dito. Yan, dyan tayo sa lilim. Si daddy. Oh, dito na mismo tayo sa lilim. Doon tayo banda. Doon para. Doon na yan, Ano, baka maano yung gulong ni Leo. Dito na tayo. sige, dito tayo. Ayan ang dagat. Yan, diba? Ay, low tide. Oh, low tide ngayon. Alam niyo may trivia ako sa inyo, guys. Alam niyo pag low tide dito sa Cavite, may tain dagat. Oo, yung mga yan talaga, promise. Kasi yung amoy ng lumot at pag combination pupo ang dating. So, ayan na nga. Dinaikot ka na kay guys, no? Wala pa rin ang daddy, ah. Asan kaya si daddy? Daddy! Ayan na nga guys, dumating na si Machete. Nakapamasyal na tayo, so ito palabas na tayo ng base. Oh, umikot na kami. So ayan, pauwi na kami, pabalik na kami ng Cavite City guys. So ayan na nga guys, till the next video. I hope ay nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal sa loob ng base. Bye!